Architect Ray, Fresh. paano papasok yung Ganda ko sa pagsingil mo dun sa kliyente? So guys, malapit na kami sa site. Guys, Sabado, nagtatrabaho kami sa good afternoon guys. So, Watch out! watch out. Springfield Subdivision. Yan si Foreman, no? For, good afternoon. Samahan niyo kami ha. Kanina pa natin yung sinasamahan. Then tayo ay mamumulis. Ito. Based dito sa nakikita ko ng buto. Mandar pa ba ito? So no. 90 cm. Nick. So open the door. See you next time. Bye! Hi guys, this is Architect JM at andito tayo ngayon sa Revise Podcast. At kasama ko ngayon si... Architect Ray, Pros Architects. So wala nang patumpik-tumpik pa, yung vlog namin is about architecture and architecture life. Simulan ko muna sa unang tanong, Architect Ray. Nung pumasa ka, nakahanap ka ba agad ng mga opportunities dito sa Pinas? Personally, ako hindi agad ako nakahanap nung opportunities nun. Sobrang ilap kasi ng opportunity dito pagdating sa field natin, sa industry ng architecture, design and construction. Mahirap talaga makatagos dyan. Especially kapag ikaw ay nagsisimula pa lang, no? So, ako, ang experiences ko nung pagka pasa ko ng exam, hindi agad ako nakahanap ng projects. Siyempre, ako, naranasan ko din maging employee ng company, no, for 7 years. Pero tinry ko mag-freelance after ko mag board exam. Pero yun, pagpasa ko, hindi ganun kadali yung opportunity, lalo at hindi ka naman kilala. At saka ako, hindi naman ako galing sa mayaman na pamilya, wala namang kaming ganun kalaking network, di ba? So, yun, mahirap. Yun yung sagot ko, mahirap talaga. Siyempre, pagpasa mo, ang una-una mong hahanapin, kliyente. So, paano ka naman ngayon nakakuha ng mga kliyente mo? Or nakakuha ka ba ng client mo agad? Actually, may mga nag-i-inquire sa akin. Pero ang nag-i-inquire talaga sa akin pagpasa ko, mga kamag-anak, mga tita, mga pinsan, mga... Yan, basta yung mga pinaka nearest kin na malapit sa'yo. Yun talagang nakakalam lang nung ginagawa mo, ganyan. Pero ako, maswerte ako na meron ako mga kaklase or mga kakilala na nauna sa akin, like si Architect JM. Yan. Bet alam mo naman kung saan ako nanggaling, di ba? Si Architect JM kasi ang nag-ampon sa akin, no. Yung sanggol pa lang ako, ganyan pa lang. Ganyan pa lang ako. Kinuha na ako niyan. So, yun yung parang naging dun ako medyo, yun yung naging stepping stone ko. So, siya yung naging stepping stone ko, si Rowhouse Architect. So, ano yung mga knowledge na meron ako? Yung iba? Hindi, lahat. Yung iba lang. Parang kabado ka sa mga meron ako. So, yun. Hindi ganun kadali, pero meron at meron. So, wag ka lang mawawala ng pag-asa. Meron yan. Okay? Okay. So, ako, sagutin ko rin yung tanong ko kasi syempre, yung podcast na to para naman sa ano to eh. Ang ingay naman ng motor. Ang podcast na to para sa mga aspiring architects, yung mga newly licensed architects. So, ano nga ba yung ginawa ko after ko pumasa? Syempre, bago ako pumasa, employed muna ako sa company. Pero sabi ko sa sarili ko, kapag tinuloy ko yung employment ko sa kumpanya, paano ako mag-excel bilang architect, 'di ba? Syempre ayoko naman matali dun sa company na 'yon.
At syempre lahat naman tayo gusto magkaroon ng sariling brand. So dream ko rin yun na maging famous architect. Sino bang hindi, di ba? So ako, nilakasan ko lang yung loob ko. Sabi ko, ayoko muna mag-apply sa mga company. Kasi kapag nag-apply ako, matatali ako sa corporate. Diba? So yung headspace mo na yan na naisip mo yan, after mong makapasa ng board exam, naisip mo ba agad yan or paano mo nakuha? May naggagabay ba sa'yo? May ano ba, nabulungan ka ba ni something or ano ba, naisip mo lang ba siya, nakahiga ka? Share mo kung paano mo siya kung paano nabuo yung idea mo na gusto mong gumawa ng sariling brand, sariling ikaw, sariling pangalan mo. Paano siya nabuo? Saan siya nagsimula? Paano? Siyempre, simulan natin dun sa, siyempre, nung nag-apprentice ka, siyempre 2 years yon. So, 2 years apprenticeship. So, ibig sabihin, employed ka talaga sa company na meron kang mentor, siyempre. Doon pa lang, sa experience ko na yun, parang naisip ko na, parang corporate slave. Or parang hindi ko magawa yung gusto ko. Wala akong freedom kasi lagi kong sinusunod, siyempre, yung boss ko. Lalo na sa design. Siyempre, di ko naman pwedeng i-push yung sarili kong design kung merong design yung boss ko. Pero malaking tulong sa akin yung apprenticeship na yun dun sa pagsisimula ng company ko. So kung ang tanong mo, nung una pa lang ba naisip ko na mag-put up ng company? Oo, simula nung natapos ko yung apprenticeship ko, sabi ko, ayoko nang bumalik. Parang ayoko nang... Ayaw mo na maging slave? Hindi naman slave, ayoko na ng walang freedom. Kasi pag architect ka, syempre dapat malawak yung imagination mo, pero dapat paano mo ma-materialize yung imagination mo na yon kung meron kang sinusundang boss. Compared sa kapag ikaw mismo yung boss, ikaw mismo yung architect, kung ano yung gusto mo, masusunod. Unless sinabi ng kliyente na baguhin mo or i-revise mo. So, dun sa thinking na yun na gusto kong magkaroon ng freedom as an architect. So, ano yung stakes? Ang stakes, hindi ako magkakaroon ng fixed income kasi hindi ako mag-e-empleyado. Okay. Ang risk, maglalabas ako ng sarili kong savings para mag-put up ng company. Siyempre, mag-apply ka sa business permit, sa DTI, sa BIR, para at least legit. So sabi ko, ano na to? Parang risk na to. It's now or never, diba? Anong taon? 2018. 2018. Kasi nung graduate tayo, 2016, diba? Tapos, nung 2018, 2 years apprenticeship. Tapos 2018, after ko pumasa, sabi ko, put up na akong company. Gawa na ako ng mga documentations para legal. So, noong 2018, doon ako nag-start. At sobrang hirap nung pag-start ko kasi wala naman akong wala akong portfolio. Ano ipapakita ko sa kliyente, di ba? Yung mga rendering ko nung college. Eh, hindi naman ako magaling mag-render nung college. So, sabi ko, parang... Pakita mo yung dito, yung render. Ito. Ting! Ayan, kita. Ayan, edit na lang namin, guys. So, before and after. Yun nga, parang... Kasi pag nag-empleyado ka, ang portfolio na ginagamit mo, yung sa boss mo. Established na yung boss mo eh. Pero ikaw, pag nag-solo ka, anong portfolio mo? Parang kung pag kumuha ka ng ID sa government, first time mo kumuha ng ID, Valid IDs. valid IDs. Tapos hihingan ka ng ID. Diba? Ano ka kukuha ng ID? Wala ka ba ID? Parang kang nag-apply sa trabaho, tapos siyempre fresh grad ka, di ba? Tapos hanapan ka ng 1 year experience. Parang ganun yan eh. Di ba? Oo. Parang ganun yung analogy ko, no? So, ang ginawa ko, since wala akong portfolio na actual, ginawa ko 3D. Paturo ako sa kuya ko paano mag-3D, paano mag-render. Okay. Lahat ng portfolio ko, 3D rendering lang. Shoutout si kuya.
Shoutout nga pala dyan kay Kuya Jesse. Kuya Jess, di guys. Ah, Intericad days. Yan, nagamit ko yung Intericad. So, mga panahong wala pang Lumion, wala pang Enscape, Okay. D5. Si Boss Jesse talaga ang number 1 renderer ng Pilipinas. Legit yan, legit. So yun, yun guys, parang ang pinaka-problema kasi ng nagsisimulang architect, kakapasa pa lang, portfolio itself. Paano ka makakapag-produce kung wala ka pa namang nagawa? So guys, yung sinasabi na portfolio ni Architect JM, yan yung magbibuild nung trust sa client. Nandyan yung due diligence ng client na kung talagang capable ka ba to do their project. Kasi napakahalaga niyan na makita muna kung paano ka tumrabaho. Kasi syempre kung ako, kliyente ako, at magpuput up ako ng malaking pera, millions, like let's say 5 to 10 million na project, malaking pera yan, kailangan yung kukunin ko or i-hire ko na architect or contractor, yung merong portfolio. Yun yung sinasabi ni Architect JM. So, pinakamahalaga to start up, kung hindi mo alam kung saan ka mag-isisimula, better to build up muna yung portfolio mo. Kahit mag-design ka lang, ipakita mo lang kung gaano kalawak yung imagination mo. Kahit wala kang client na totoo, mag ano ka lang, i-hone mo lang yung skills mo sa 3D modeling, sa rendering, tapos kung paano yung tamang design, yung space planning, orientation, lahat yan kasama na sa paggawa ng portfolio. Para pag dumating yung time na mayroon ka ng client, may ipapakita ka na. So parang ano yan, opportunity meets ano yun, yung mga ayun, yung preparation meets opportunity. Yan, o, di ba? Tangin na, quotable yan. Guys, sorry, nadala lang. So, yan. Yun yung isa sa mga naging lesson ko, no? So, kailangan mo talaga muna gawa ng sarili mong portfolio bago ka mag-step up sa game, no? So, parang basketball, kailangan mo muna magpa-condition bago ka tumapak sa court. Tama guys. I-blurred mo na lang. Kasi yung ano yan guys yung portfolio, yan din yung sasabi kung magkano yung masisingil mo. Siyempre, kung ang portfolio mo isa lang, hindi ka makakasingil ng 10% ng construction cost. Yan yung sinasabi natin na yung 10%, nagba-vary yan kung ano yung experience ng architect, kung gaano siya kakilala, gaano ka-complex yung project. So kung ang portfolio mo is toilet and bath, tapos kinukuha ka ng client to design a 3-story residence, sa tingin mo bibigyan ka nun ng 10% na na design fee? Syempre hindi. Kaya yun nga, magandang advice na binigay ni Architect Ray, kahit yung imagination mo lang na pag may nagpa-design na sa'yo ng kliyente na 3-story, paano ba siya gagawin? Gaano kaganda? So parang nagde-design tayo ng major plate, 'di ba? Pag binibigyan tayo ng mga professors natin na solve nyo tong problem na to. Ganun din kapag naging architect ka na, kasi yun yung magiging portfolio mo na ipe-present mo sa magiging client mo. So from there, yun yung stepping stone mo. After nun, pag sinerte ka, madadagdagan yung kliyente mo. Pero pag wala pa, huwag ka mawawala ng pag-asa. 3D ka ulit. Mag-design ka ulit. Kumbaga, pakita mo kung gaano ka kagaling kung residential man yan, commercial, restaurant, kung gaano ka creative. Kasi dun pa lang makikita na ng client kahit wala ka pang nagagawang actual. Kung same taste kayo ng client, kukunin ka niya kahit wala ka pang nagagawang actual. Totoo yan. Diba? Totoo yan. So, ikaw, Architect Ray, tapos na tayo dun sa usapang portfolio. So, ngayon, sabihin natin na, okay, napapayag mo yung kliyente na, okay, na ako dyan? Bilib ako sa portfolio mo. So, deal na tayo. Bigyan mo ngayon ako ng presyo mo. Ngayon, Architect Ray, paano papasok yung pagsingil mo dun sa kliyente?
Good question, no? Usapang mo yan na, presyo na. Medyo mahirap kasi magbitaw ng presyo pagdating sa mga ganito. So, ang question ni Architect JM, paano ka ba makakasingil sa client mo? Tama ba? Paano mo sisingilin? I-introhan. Paano mo i-introhan? So, ako personally, paano ko ini-introhan ng kliyente? I'm always direct to the point. Kasi gusto kong ma-manage yung expectations ni client pagdating sa presyo. Kasi pagka pasikot-sikot ka pagdating sa presyo, medyo ma-fed up yung client mo eh. So maganda, lagi ako na-experience ko. Dati kasi nahihiya pa ako magbigay ng presyo eh, mag-put up ng presyo. So you have to be bold pagdating sa pagbigay ng presyo mo. Kasi doon din makikita ng client kung confident ka ba na sa skills or sa services na i-offer mo. So ako, ganun lang. Direct to the point lang ako lagi. So, ma'am, ganito yung rate ko, or sir, ganito yung rate ko. Hindi na ako kasi kung gusto ka naman talaga ng client, may kapag-negotiate naman yan eh. Na meet tayo halfway, ganyan. No? Pero yun, ganun lang ako maningil. Direct to the point lang ako. Ikaw ba? Paano ka ba maningil? Tinututukan mo ba sila sa... Hindi. Kunin mo ako dyan. Ganun, no? Namumulis ka ba? Paano ba? Sige, paano? Hindi ako ganyan, masyado mo ako minamaliit. Tama naman yung sinabi ni Architect Ray. Yung unang practice na ginawa ko kung paano maningil sa kliyente, unang-una, dapat marunong kang magbasa ng kliyente kung nagpi-fishing lang ba siya ng presyo, nagpi-fishing lang ba siya ng contract, kung ano yung laman ng contract mo, or nagka-canvas lang siya. Wait, putulin ko lang si Architect J. Oy, makinig kayo kasi napakahalaga nito. Kasi bilang ikaw, starting architect ka or rookie ka sa game, ito yung number one na wala ako eh. Anong client, magbasahin mo yung client. Kailangan magaling kang, sa kanya ko lang din natutunan to, yung kailangan alam mo yung stand ng client eh. O yung aura ng client kung gagamitin ka lang. Kung hanggang saan lang siya, makikita mo body language, lahat yan, yung the way niya magsalita. Kailangan matutunan mo agad to sa game. Mahalaga to. So yan, pakinggan nyo. Ayun, dapat, sabi ko nga kay Architect Ray, dapat marunong siya magbasa ng client. Kasi, although hindi ko naman agad nakuha yung skills na, marunong agad ako magbasa. Ang una ko kasing naging mali, sa sobrang gusto kong magka-client, lahat ine-entertain ko. Parang yung usap namin, 2 to 3 hours, nag-uusap kami sa chat. Tapos at the end nung usap namin, di rin pala ako kunin. Diba? Parang, nagkwentuhan na lang sana tayo, diba? Parang ganun, diba? So ako, ang dami kong ganung experience, na kwentuhan lang, diba? Hindi, pag sinabi mo yung presyo, hindi ka nare-replyan. License na ako nito, pre. Tapos sasabihin, tanong ko muna sa misis ko. Sabihin, sir, balikan kita. Bibili ng sapatos. Diba? Parang bumibili ng sapatos. Kaya ang pinaka natutunan ko kapag nagdi-deal sa clients, una, basahin mo muna kung okay siya. Parang nasa ano man na yan eh. Parang nasa Radar mo eh. nasa radar mo na kung paano siya, seryoso sa to. Energy to energy. Oo. Seryoso ba to? Interesado ba to? Tama. Mahalaga yan. Kasi kapag nakita mo na yon, pwede ka nang magsabi ng presyo mo. Pero ikaw, as a starting architect, ang payo ko lang, ang una mong gawin, kung hindi ka pa marunong magbasa ng kliyente, syempre, explain mo lahat ng inclusions. Batuhan mo agad ng presyo. Para, gano'n no? Mama, ito. Hindi. Ang parang, architect, go up. Sabihin ni client, architect, meron akong lupa. Gusto ko sanang patayuan ng 2-story na 100 square meters na bahay. Magkano kaya yung service mo? Actually, hindi agad yung service yung tinatanong sa architect eh. Architect, magkano kaya yung construction cost? Magkano eh. Ma'am, Magkano. syempre, hindi naman agad i-construct yan. May mga plano yan ng architect. Diba? Mga engineer.
So, ang laging intro ng mga clients, mostly, magkano ang construction cost. Hindi nila sinisimulan, architect, magkano ba yung architectural design service mo? Walang ganun eh. Di ba? May ganun, pero konti lang sila. So, basically, kapag tinanong ka ni, architect, magkano ba yung construction cost? Nalaman mo na yung floor area, 100 square meter. Batuhan mo na siya, introhan mo na agad. Ma'am, yung design fee ko dyan, 500,000. Tapos yung construction cost niyan, 45,000 per square meter. So, magkano po yun? O, ganito. I-total mo na. So, pag na-total mo na yun, sabi mo na agad sa kanya, i-send mo na. Doon tayo magkakaalaman kung re-replyan ka pa o hindi. So guys, yan yung sinasabi ko na be bold pagka bibigay kayo ng presyo nyo sa client. Ito mga sinasabi ni Architect JM, life hack to or game drop to pagkadating sa mga pakikipag-deal sa client. So, ang sa akin, ang masishare ko doon sa shinare niya, so, paano nyo ba ma-hone yung ganong skill? So, ito, based lang din to sa experience ko Dati kasi medyo timid ako pagdating sa mga pakikipag-usap sa kliyente. So ito, i-share ko sa inyo na magandang matutunan nyo agad. So, kapag once na may nag-inquire sa inyo, maramdaman nyo man siya or hindi na magpapagawa, magpapadesign or hindi, pagpraktisan nyo sila kung paano kayo makipag-usap. Regardless kung makukuha nyo yung project or hindi, para lang matuto kayo negotiate, may pag-usap, ganon. So, hayaan nyo kung kukunin kayo or hindi. Basta ang thinking nyo lang, ito, opportunity para makipag-negotiate ako sa client. Maganda kung makukuha mo, maganda rin na hindi kasi at least nagkaroon ka ng experience para makipag-usap sa kliyente. Kasi all the way naman kung sakaling mag-start ka na at nakakausap ka na ng iba't ibang client, mare-refer ko na rin yan sa iba't ibang prospect clients mo. So yun practice lang lagi, isipin mo lang lagi na practice ganyan, para ma-hone yung skills mo sa communication and sa negotiation. Yun, tama yun guys, kasi parang ang binibenta natin dito yung sarili natin para tayong salesman of ourselves, diba? Kasi kung hindi mo kayang ibenta yung sarili mo sa mga client, hindi ka kikita, diba? Sinong kukuha sa'yo? So baka bumalik ka na lang sa pagiging employee kasi baka magkaroon ka ng... Baka sabihin mo pangit maging Hindi ko sinasabi na pangit maging employee. Ang sinasabi ko, hindi naman tayo naging employee tayo. Ang sinasabi ko, yung sa pagiging empleyado, wala namang masama kasi dalawa yan Parang gusto mong mag-climb sa corporate ladder or gusto mong mag-soul or mag-practice ng private practice. So, corporate corporate ladder or private practice, pipili ka lang. May mga kilala naman ako na employee pero matataas na yung position. So depende kasi yun sa taste Depende yun sa goal mo as an architect. Personality mo, diba? Tsaka dun sa sa environment mo nung nag-apprentice ka pa lang. Kasi dun talaga ma-hone na nung nag-apprentice ba ako, saan ba ako sinanay ng mentor ko, diba? O kaya nung nag-aaral ka pa lang, meron ka na bang goal na mag-corporate or mag-solo? Diba? So, depende talaga yun sa mga sa desisyon nyo sa buhay. It's either corporate or mag-private practice ka, walang problema. Pero yung usapan namin dito ni Architect Ray, yung sa private practice, kasi hindi mawalan ka ng sariling brand kapag nag-corporate ka kasi meron kang sinusundan na na boss diba? Pero kapag sabi mo nung una, kapag yung sarili mong brand, kailangan mo mag-private practice. Kailangan mo hasain yung skills mo when negotiating sa mga kliyente, 'di ba? Tapos yung paniningil, paano ba tamang maningil at paano yung
parang 3 hours ka na nakikipag-usap tapos i-decline ka lang pala sa dulo. Medyo ano yun, masakit yun sa puso kasi nag-effort ka, yung oras mo, binigay mo, tapos at the end, hindi ka rin pala kukunin. Pero part yun ng experience. Oo, yun yun. So yun. So guys, dun sa mga sinabi ni Architect JM, may gusto lang ako i-share. So in between sa pagiging employee and pagiging sole pro. So paano kung ikaw hindi mo alam kung para saan ka ba? Ano ba ako? Kumbaga parang may mga ganyan kasi pagkapasa mo, parang ano ba ang dapat mong gawin? Anong path ang gusto mong tahakin? Mag-employo ka ba o magso-sole pro ka? So, ang advice ko, kung medyo ligaw ka, based on my personal experience, subukan mo muna yung both worlds. Okay? So, kung hindi mo talaga alam, mag-apply ka muna. Mag-experience ka. Experiencein mo mag-corporate. So, once na-experience mo na mag-corporate, siguro less than 1 year or 2 years, pwede na yan. Malalaman mo na kung ayaw mo ba talaga mag-corporate. Then, after nun, subukan mo naman mag-solo, mag-sole pro ka. Private. O mag-private ka. O mag-private practice ka. So, kung hindi mo pa rin gusto ng private, mag-try ka ulit mag-employo. Empleyado ka, baka pangit lang yung company na pasukan mo nung una, 'di ba? Ganun lang naman 'yun eh. Para malaman mo kung ano yung gusto mong gawin, kailangan mong magawa muna yung mga ayaw mo. Parang method of cancellation lang 'yan, 'di ba? Ayaw ko pala nito. At least nasubukan ko. Ayaw ko pala nito, nasubukan ko. Ayaw ko pala nito. Hanggang makarating ka dun sa gusto mo. Okay? Ayun guys, medyo gumagabi na. So, ang dami na natin na pag-usapan, no? So, yung mga next usap namin ni Architect Ray, abangan nyo na lang. Kasi malaking tulong to sa mga startup, lalo na sa mga startup na architect. Bye guys! Tapos na?